ay nag-camping tayo dito sa Ilog Kamalig ng 3 gabi. At maraming salamat ulit kay Ma'am Rosbel, kay Bro Louie at sa buong pamilya nila. At syempre kay Konsehal na pinuntahan din tayo dito mismo sa Ilog Kamalig. At syempre maraming salamat din kina Tita Malu sa pagtanggap sa atin kahit na alas 12 na ng ating gabi tayo dumating noon. At ngayon ay nakalabas na tayo dito sa mismong highway. At sinusundan lang natin sila Sir Mike at si Tatay Sito kung saan yung campsite na dinidevelop ngayon para sa mga campers talaga. At nasabi ko na naman na ang Ilog Kamalig ay nagiging ano na lang din, yung picnic outing na lang napuntahan. May mga nagiinom na minsan yung mga kalat nila ay hindi pa nila iniimis. Eh syempre si Tatay Sito bilang nangangalaga sa Ilog Kamalig, eh lagi niyang nililinis. Tapos alam na nga natin na donasyon na lang yung ibibigay natin. Nalaman ko pa na yung iba sasabihin, mamaya magbibigay, ganyan, hanggang sa umalis na. Hindi man na nakapagbigay kahit magkano man lang. Pero syempre, i-consider pa rin natin yung donasyon na ibibigay natin na talagang makakatulong sa pag-maintain ng mismong Ilog Kamalig. At lalo kung gumagamit tayo ng CR kung saan ang tubig doon ay di metro, binabayaran nila Tatay Sito yun. Kaya sana sa mga bagong pupunta ng Ilog Kamalig, alam nyo na huwag na kayong mag-iwan ng kalat, please lang. Para na sa ganun, lahat tayo, pag magkakamping doon, ay happy dahil napakalinis ng lugar, di ba? Kasi pagka naumpisahan niya na merong nakitang kalat, yung mga dumating, eh magkakalat na rin yan, sigurado ako. Mula sa Ilog Kamalig, nung umalis tayo, ay sabi ni Sir Mike at ni Tatay Sito, ay mga 3 kilometers yung lalakbay natin. At tayo ay papasok na ngayon ng barangay, ano ba yun? Planas. Ayan, nakalagay, welcome Barangay Planas. Ayun, kakanan na tayo dito. Pagkadating ng arto na to, kakanan na yung kantong papasok. At bundok yung ating pupuntahan. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. I just wanna be forever young, forever young, forever young, forever young. Pagpasok ng mismong arko dito, eh tumigil kami dito para bumili ng yelo. May makikita kayo yung bagong ginagawang gasolinahan dito. Kung limbawang kailangan nyo ng yelo, hindi dumaan din muna kayo dito bago kayo dumaretso. Thank you po. Salamat po. Okay, diretso tayo. At meron lang dinaanan din si Sir Mike na kinuha piyesa ng sasakyan. At kasi nga, yung ginawa nila dun sa mismong campsite ay ginamit niya yung sasakyan niya parang kalabaw. Yung bang likod niya, tinalian niya ng kawayan para yung mga matataas na talahib ay magtumbahan. Merong nasira na piyesa ay nakabili na siya ngayon kaya magagawa na niya. Malalaman at makikita naman natin yung itsura ngayon ng kung anong development ng mismong campsite. Ang sarap ng hangin. At tingnan din natin kung ang daan mismo papunta ron ay kaya ni Guapa kasi rough road eh. Sabi na agad sa akin nila eh. Kaya naman daw kasi may tricycle doon na nakakapunta ron eh. Pero sa sitwasyon natin na sobrang dami ng gamit natin, ay talaga namang sasabakin ni Guapa yan. Ano, Coffee? Ano, Jack? Jack, upo! Nakatayo ka na naman. Kaya Smith, pagod ka na naman mamaya pagdating doon. Jack, upo! Jack, upo ka, upo. Upo ka. Umupo ka. Yan, ganyan. Para hindi mo nasasalo yung mismong tagtag ng ano natin, ng biyahe. Ang lalaki ng truck pala na nadaan dito. Kaya ingat lang. Nagamit ko na ulit yung ating pan. At mainit na eh. Nung time na bumabiyahe tayo at malamig ang panahon, eh hindi ko nagagamit to. Parang nadaanan ko na tong anong to. Ito sa ibabaw. Lulusot tayo ng parang tunnel eh. Piya. Rough road sa ilalim. Ito, dire-diretso. After nung parang tunnel, hindi kakaliwa, hindi to sa kalsadang to. Diretso lang dito. Ito. Prime paved asphalt mix plant. May planta na aspalto.
Tapos, mukhang ito na ang umpisa ng adventure natin. Opya, dahan-dahan lang. Pero ano pa naman yung patag-patag pa naman itong dinadaanan natin, mabuhangin nga lang. Malaman natin kung hanggang saan itong daang sementado na to. May tatawiran lang pala na maliit na tulay. Opya, medyo basa-basa na dito Hindi naman sana putikan yung dadaanan natin. Mamaya mabalahaw tayo Pero okay lang. Nandiyan naman sila Sir Mike at si Tatay Sito para tulungan tayo. Eto, hanggang dito yung kalsada. Tapos rough road na ulit. Ang isang kailangan kong tingnan dito ay baka mamaya sumabit yung top load natin. Baka mayroong mababang sanga na sasabitan Ay, para pala tayo na gano'n ito Nagpunta ng mismong pa-bulkang Pinatubo Mabuhangin. Yeah. Aba. Gumagewang-gewang tayo. Teka lang. Yeah. Kaya yan. All goods. Yeah. Kayang-kaya naman. Akala ko aakyat dito ang alikabok Medyo hindi lang pantay yung dadaanan natin to. Tatagilid tayo ng konti. Yeah. Okay lang? Okay, kaya naman. Dahan-dahan. Kaya naman yung daan. Yeah. Ano, okay lang kayong dalawa? Jack, upo. Abay, matindi-tindi to Talagang malalaki na yung bato rito. Aba, ito ang matinding daan. Talagang malalaki yung bato. Pinauna ko muna sila sir yung naka-raider at saka naka-isang Mio. Ayan. Pero kaya ni Guapa to. Hindi ko lang alam kung ito lang yung unang dadaanan natin ng ganito Pero hula ko meron pang mga kasunod Meron pa pala kami ibang kasama. Ang dami pala din namin. Akala ko si sir lang na naka-raider Pero hula ko mas kapit si Guapa bukod sa naka-Shipa tires is mabigat yung dala natin kaya lapat na lapat. Yeah. Dito tayo. Kumakamot yung gulong ang lakas Yeah. Di ba? Basta tayo, wag lang yung putik na madulas. All good. Bro, lakas. Lakas no? Habing sa'yo Parang sasakyan din Nakita ko kasi dumaan yung sa harapan ng motor. Kumakamot yung gulong. Kaso yung gulong na gamit kasi nila, mga sementado Kaya umaano yung mga bato-bato. Ano? Ayos ba? Copy? Jack, upo! Upo. Pag sinabi ko upo, ganyan Para hindi ka napapagod. Diretso. Malapit na kaya? Yun ang hindi ko alam Yan ang hindi ko alam kung malapit na. Pero sana malapit na. Kasi yung gasolina pala natin nalimutan ko pala. Pero all goods naman. Malaki naman ang nito yung pag nagbiblink na yung red na fuel gauge. Ano pa, parang mga 1 liter or 2 liters, mga ganon. So malayo pa mararating nun. Habang packet na kami ng packet, medyo gumaganda yung nakikita ko. Alam niyo yung pag sa bundok, habang pahirap na pahirap yung mga dinadaanan mo, paganda naman ng paganda yung mga nakikita mo, ganun O katulad dito, may mga pa rin, malalaking bato. Yeah. Kumbaga, itong campsite na pupuntahan natin is secret campsite pa lang. Pero ngayon na napanood nyo na, hindi na to secret. Kasi alam nyo na. At sigurado, yung mga makakapanood, alam na rin nila. Pero kung ang mga makakapanood ay ayaw ng ganitong mga daan, kung saan ito yung tinatawag nating adventure, hindi para sa inyo ang campsite na to. Malalaki na naman ang bato. Pero okay naman.
Doon si Kuya, dito tayo sa kabila. Mas, dito tayo bagay. Dumaan. Opya. Ayun o. Buti nga ganito, mabato. Kasi sa oras na umulan, okay pa din. Unlike na talagang lupa lang, katulad nung nakikita ko dito sa may parting kanan ko. Talagang pinagkayura ng ano eh, yung lupa eh. Siguro nung time na maputik yun. Ang bilis ni Sir Mike tsaka ni Tatay Sito ba? Ito, akyatin na naman. Kamera lang. Medyo matindi-tindi rin tong batuhan na to ha. Kasi kuya nga, naka-sniper eh. Sige, Oh, yeah. Kayang-kaya ni Guapa yan. Ayan. Di ba, Kopi? Oh, nakatanod para sa akin si Jack nakatingin. Ayan, ganyan lang. Tumabi ka dyan sa mismong sumandal ka dyan sa mismong box na i-unbox pa natin yan. At alam ko, excited na rin yung mga nanonood kung ano ba laman ng box na to. At hindi ko pa binubuksan. Ang layo na ng mga pinuntahan din ng box. Oh, kaya, ay, ang lalaki ng bato. Kaya ba? Gano'n pa kalayo to? Hindi ko rin alam kung gano'n pa kalayo. Gano'n ba kalayo 3 kilometers? Hindi kasi kapag ganito talagang rough road, kahit nasabihin mong 1 kilometer or 2 kilometers, malayo pagka ganito. Pero kung sementado ang daan mabilisan lang. Pero walang thrill pagka sementado, di ba? Sa mga adventure seeker, hindi nila dadaanan yung mismong sementado. Kung saan yung rough road, maputik, di yun dadaanan. Kasi adventure nga eh. Opya, malalaki ang bato sa gitna. Tatalbog tayo sa harapang gulong yan. Opya. Parang malapit na. Uy, meron na isang tuktok na nandito, kulay pula rin, oh. Ito, kargado pa sa atin. Sobrang daming dalang gamit. May mga nakatira pa rin dito. Ayun, may nakikita ko ilog. Ang ganda. Mukhang inabandon na pala itong tuktok na to. Kala ko natakbo pa. Abandonado na pala. Kaya papatingin si tatay kung kakayanin ba ng dala-dala kong sasakyan eh. Mas matindi ang batuhan dito ha. Opya. Teka lang. Dahan-dahan. Okay. Yung mga kasama ba natin sa likod nandyan pa ba? Ito, ilog na sa kanan no, Jack, ilog. Ganda. Tama nga sabi nila, may tabing ilog. Kung sasabak din pala kayo dito at kayo ay nakamotor, ipaltan nyo na kagad ang Chipa Dua Sports Tire para hindi kayo nagwo-worry. Dito ako sa may kanan. At hindi papantay ang gilid-gilid yeah. Okay. Ito, medyo patag-patag na, hindi na mabato. Siguro malapit na. Ito, mukhang dito na ata So, yung mga sinama namin dito na magkakamping din is pili lang. Yung talaga may disiplina sa sarili na hindi mag-iiwan ng kalat. Ayun, parang nakikita ko na nga. Maganda ha. Sulit ang mga dinaanan. Yeah, teka lang. Oy. Ayun, bumaba na si Tatay Sito. Mukhang eto na nga yata, malapit na. Okay, iispatan ako ni Bro Mike. Abay, mahirap pala ang daan na to. Hindi pala pantay. Oo, yung dito sa gilid na to, baka biglang gumanon ako Alang. Sige bro. Okay.
Woo! Oh, nice! Ay, meron na rin nagkakamping dun sa kabila dun, oh. Nice! Ganda! Kasi yung sa kabila, meron nga nagkakamping. Yung pala, yun yung kay Sir Mike. Ituturo ngayon ni Sir Mike kung saan yung mismong daan na river crossing. Titingnan ko lang naman ha. Pero kung kaya naman ni Guapa, tingnan natin. Or dito na tayo mag-i-stay. Dito mo nire-river cross? Ay grabe, malalim. O tingnan nyo. Pero ano, parang katulad lang doon sa tinawid natin sa Marilaki. Kaso, ang problema, sobrang lalaki ng bato. Ayun, lalaki ng bato. Medyo mahihirapan. Tapos akyat doon. Tapos doon ang diretso niyan. Yes, yan na yan. Wag na muna, next time na lang. Doon muna tayo, mas sure tayo doon eh. Masarap oh. Tabing ilog lang talaga yung campsite. Sa mga naghahanap ng adventure, etong puntahan nyo. Makipag-ugnayan lang kayo kay Tatay Sito. Para alam nyo. Akala ko isa lang kasama namin, ang dami pala namin oh. Iwanan muna natin si Guapa dyan. At dito mismo yung mismong parking. Etong tapat na to. Ito yung tatawiran natin. Yung pinakita ko nga sa inyo, doon naman ang tawiran ng mismong sasakyan ko. Naka 4x4 kayo. Kayang-kaya naman ng 4x4 yan. Dito tayo tatawid. Packet doon. All goods. Ah, may barbed wire. Ano tayo? Hindi pala over the backod. Shoot the backod. Hindi ko nadadalhin yung gamit ko. Doon na lang siguro ako. Ayun pusa mo. Ito si Bugart. Bugart. Si Bugart the Explorer. Ayun o, ilang buwan nang nandyan si Sir na nagkakamping. Ayun yung family niya. Ang kagandahan dito, kahit na nakaparking yung sasakyan nyo, motorman or kung ano man doon sa kabilang side ng ilog, is sure na walang mawawala. Sinisigurado nila Tatay Sito at ni Sir Mike yan. Ganda ng setup ni Sir Mike oh. Ginawang kalabaw eh. Pero ibig sabihin, itong kabuwang yan, matataas pa yung damo niya nung dumating ka rito. Ganyan. So ngayon, ganyan na ang itsura niya. Pero nyo, gano'n mo katagal ginawa yan? Nung ganyan sa kataas, siguro mga 2 days ko sa naging sa malinis siya. Ito yung ginamit mong hinihila. Ayan. Sarap ng hangin dito. Raw talaga. Raw ang itsura eh. Walang kuryente. Ikaw na bahala kung anong magiging source of light mo. May CR tayo, pero ikaw mag-give ng tubig. Ah, okay. Cowboy naman tayo. Pagka doon na lang tayo pupesto sa madilim. Hamok-hamok na lang naman muna ako eh. Setup ni Sir Mike oh. Naka siya, keep hike. Ayan din yung brand ng upuan na ginagamit natin ngayon. Nakakailang upuan na ako ha, sa totoo lang. Naka-camping chair. Yung keep hike yung ngayon natitira, yun na lang yung natitira ko ngayon. Di ko alam kung bibili pa ulit ako ng bagong upuan. Tapos yung tent ni Sir, keep hike din. Halos lahat keep hike eh. Ang laki ng mo? Ground sheet? Oo. Isang size lang to? Sa keep hike lang din? Keep hike lang. Ah, maganda rin talaga. Umuulan dito, lahat na nagka-camping, basa na. Basa na. Kami lang yung hindi. Keep hike! Alam nyo na ha, alam nyo na, keep hike. Punta lang kami ni Sir Mike dun sa mismong ilog na medyo malalim. At dito madadaanan natin yung mga nakatira ditong katutubo. Ayan o, sila Sir. Hello Sir. So itong dinadaanan natin. Yung kaninang tawid ng ilog, ito yung kadugtong kung saan lalabas. Ayan o. Uy! Nagulat ako dun sa ulo ng kalabaw. Meron pala nagbababad na kalabaw dun. Oh. Nagulat ako eh. May malaking mukha dun sa ilog eh. Hello! Ah, dito sila. Ano ba? Paano ba tayo patadaanin nito? Makikiraan lang kami. Okay. Salamat. Hey! Ayos? Tropa. Sige, tulog lang. Bata mo si Kopi, tutulog. Kopi, tulog ikaw. O, tanggal ko na yan mo, leash mo. Nandito ka na eh. Nandito na tayo eh. At nilipat ko muna yung box dito sa harapan.
Siguro mamaya maghahamok na lang ako. Hindi na ako magse-set up ng tent. At isang gabi lang naman tayo eh. Mahirap naman kasi kung isang gabi lang tayo, dadalhin ko yung gamit ko, tatawid tayo ng ilog, papunta ron. Tapos pag-iimpake natin bukas, ganun ulit. Pagod-paguran tayo, malayo pa babiyahin natin bukas, Pasambales na tayo bukas. Maraming salamat muna kay Konsihal sa dala niyang buko juice kahapon. Inumin ko na yung isa, 3 to eh. Bro kayo, buko. O, diba? Kinaya ni Guwapa kahit anong daan pa yung pupuntahan natin. Walang problema. Lakas eh, no? Maniniwala ba kayo? Kakayanin ni Guwapang umakyat ng highest point. Ha? Malalaman natin. 2:00 na ng tanghali at dito pala, para alam niyo ay walang signal. Smartman o Globe, walang signal. Pero kung halimbawa yata pagka lumayo-layo doon sa mga dinaanan natin, baka doon magkaroon ng signal. Nakit niya yung bundok na yan. Mababa lang tingnan, pero pag umakit. Pag inakit mo, matarik yan. Dami pa pa nito, no? Hanggang doon yung sinira. Buti hindi na bumalik yung nagpagawa na yan. Buti ka mo hindi natuloy. No? Buti pinigilan yung mga magtatayo na yun kasi masisira talaga to. Ay, may mga ano pa doon. Ito rin, kasama yun sa ginagawa nilang yan. Pati yung parang ano doon, yung may bakal na naandun. Kaya nagulat ako, sabi ko, ba't may mga ano rito? Sementadong bahay na ano, ginagawa. Ay, yung parang bungkal-bungkal na yun, yung sa bundok. Ito, paano nagamit to? Inaasiwas pag nasabit yung ano ng Ibon. May tinik-tinik pala to, no? Pag na ano yung pakpak or balahibo, huli na yun. Yung pupuntahan natin, bro, ay yung mismo ilog. Ang daming pwedeng puntahan dito, ha. Yung bundok pwedeng akyatin. Papatulong lang din sa ano sa kanila, sa mga katutubo. Kung paano yung daan paakyat. Ganda ng ilog, ang linaw. Lagpas tao to. Pero dahil sa sobrang linaw, kita yung ilalim eh. Yung sa gitna. Ito. Linis nga. Kaya hindi pwede basta-basta magkakamping dito yung ano eh. Yung hindi talaga camper eh. Kakamping-kampingan lang tapos iwan basura. Eh, pagka ganito kaganda yung makikita mo eh. Oh. Tuloy, nagkakaya-kaga na akyatin yung bundok. Eh sabi ko wag muna ngayon. Mainit na eh. Bukas na para may lakas pa tayo. Pahinga muna. Ano, akyatin ba natin? Gamitin natin yung bagong bili na ano, na sandals. Parang ano lang, mabinyagan ba? Akyatin natin yun. Sasamahan naman tayo eh. Tsaka magandang akyatin siya, yung tipong ano, palabas pa lang yung araw. Diyan at daan ng sasakyan kung halimbawang ano. Ato, mga pinagsusunog na nila yung mga malalaking ano rin ito. Ano ba to? Kawayan? Damo? Ano? Talahib. Talahib, no? So dito, hindi dadaan ng sasakyan. Kung halimbawang matapos na tong lugar na to, ito yung pangalawa sa campsite na nandito. Salamat po sa saging. O, meron na tayong saging na kakainin. All goods na tayo dito. Guyabano? Oo. Sarap. Ang bango. Sarap ng amoy.
Oh, baka di nyo alam to. Ito yung tinatawag na guyabano. Baka panay juice lang ang alam yung guyabano eh. Ito talaga yun. Titimplahin lang nila. Oh, ganito pagkain nito ha. Ang lasa niya, matamis-tamis na may asim ng konti. Kain. May kain na masarap. Ano? Kain. Ang alam ko lang may kain na hotdog eh. May kain na hotdog. May ketong. Ayaw tatanong na ito. Ako dati kung nagpupunta rin. Noon. Sinabi nila. Ay na mag-a-adjust din. Ngayon, sinabi nila, gano'n kalain lang ka rin? Mga 1 oras. Pero sa atin, mga 3 araw siguro yun. Hindi sa buwan ko sir. Saan pa ba? Malayo pa. Pag puso yung tuturo yun, delikado yung malayo. Malayo yun. Puso, doon. Malayo yun. Oo. Buti kung halimbawa, tinuro niya, nakatuwid ng ganito. Kapag nakatuwid na ganyan, patag. Pagka ang turo, pag ganyan, Nakabaluktot. Bundok pala yan. kabilang bundok pala yun. Ah, okay. So pag ito, katulad nito, sabi, dun. Ibig sabihin, kabilang bundok pa pala. Ah. Pagdating dito, magtatanong ka na naman dito. Ibang ano naman to. Gaganyan na naman, tatas na naman, bundok na doon. Baon. Hindi, alam mo ang gagawin dito? Ito yung babaunin pag-akit bukas ng maga. Kailangan may laga ka na nito. Dami naman yan. Kadami naman. Ay siya, isama na muna ito dyan para isang bitbitan. Ano yun? Ihaw. Okay. Sige. Sige po. Bukas akyat? Okay, sige. Adam, okay po. Akyat bundok. Sige po. Salamat. Sige po. Bukas. Bukas ha? Sinisigurado ka lang. Baka mamaya ako lang solo umakyat eh. Wag doon. Doon lang. Sige. Salamat. Balik muna tayo sa ating base campsite. Kamusta ang aking mga bebe? Sumaglit lang ako doon at may pinuntahan lang. Sungit niyan. Sungit? Masungit ba? Sabi ko, Jack, mo, ganun mo. Sungit mo. Yan, para hindi siya makuha. Shhh, ay. Kape. Ayos ka? Ha? At alas 4 na ng hapon. Lalagyan na yung mga nakasama namin dito. Bye-bye, ingat. Sir Mike, babalik! Sige, ingat ha. Kaya nga pala kami nagpunta mismo dun sa mismong mga katutubo at minit natin yung mismong leader nila dahil para tulungan sila. Tulungan sila sa pamamagitan na ma-develop yung mismong lugar doon para gawing campsite at nang sa ganon ay magkaroon sila ng pagkakakitaan. Although alam naman natin na ang pinagkakakitaan ng mga katutubo dito is yung pagtatanim ng gulay, pagtatanim ng prutas, saging, mga ganyan. Isa pa ay yung pagpuputol kasi nila ng puno kung saan ginagawa nila yung uling. Pero dahil sa tulong ng Tatay Sito, ayun ay itinigilan na nila at sabi nga ni Tatay Sito, para maiwasan na yung pagpuputol ng puno at gawing uling, ay i-develop yung mismong lugar na yun para magkaroon ng campsite. Katulad nitong pinuntahan natin ngayon, etong campsite na to, di ba? In the future, alam ko makikilala tong campsite na to at magiging malaking tulong to para sa mga katutubo na nakatira dito sa mismong lugar na to. Kasi, di ba, isipin nyo, kung halimbawa magiging kilalang campsite itong lugar na to, ay magkakaroon sila ng hanap buhay. Like, pwede silang maging tour guide. Kung halimbawa ang aakit ng bundok or meron silang gustong puntahan na falls, di ba? Pangalawa, pwede silang magtinda kung ano yung mga kailangan ng mga campers like pagkain, di ba? At ang isa pa doon, may papakilala pa nila yung kanilang kultura. Kung saan pwede nilang maikwento sa mga magkakamping dito yung kanilang kultura. Kung saan, alam nyo ba yung, yung pagluluto ng mga katutubo
sa loob mismo ng kawayan. Sinong nakakaalam dyan? Yung magsasaing ng bigas, magluluto ng ulam, gamit lamang ay yung kawayan. At yun yung isa sa maganda ron. Kasi maraming tao ang medyo nakalimot na sa ganong kultura ng mga katutubo dito. At sa oras na napapanood nyo to, kung kayo ay isa sa mga content creator din at naghahanap ng mga raw campsite or camping site, pwede kayong pumunta rito. At isa rin kayo sa magiging bahagi na tumutulong dito sa mga katutubo dito. At yun yung isang main goal natin. Hindi lang siya para i-promote sa mga tao na mayroong magandang camping site dito na napaka-raw talaga at natural ang ganda, kundi para matulungan din natin yung mga katutubo na nakatira dito. Yung kaninang naando na mga nakatayong parang bahay, yun ay gawa ng mga mayayaman na tao na gustong kamkamin yung lupain dito. Buti na lang yung mga katutubo dito ay nagkaisa para ipaglaban na hindi pwedeng kunin sa kanila itong lupa na to at sirain ng mga taong nagpapatayo ng kung ano man dinidevelop dito. At naikwento rin sa akin na nagkakwari din pala dito, pero buti na lang sa tulong ni Tatay Sito at yung pagtutulungan nila ng katutubo ay naipatigil na nila yung pagkakwari dito. Kaya sa mga nakakapanood nito, sana ay magtulungan din tayo na matulungan din sila na nangangalaga mismo dito sa lupain, hindi masira yung natural na ganda nitong mismong lugar na ito. Maasahan ko ba yan? O sa susunod, sa pagbalik ko, kung sinong gusto sumama para mag-camping dito sa lugar nito, join kayo, ha? At magiging masaya ang experience nyo dito, sinisigurado ko. O katulad ng experience ng aking mga alaga na to, inayo kung gaano sila nakakalma sa tunog ng huni ng ibon dito. At eto, yung mismong agos ng tubig ng ilog, nakakakalma talaga. At siguro hula ko pagdating mamayang gabi, mas lalong mahimbing ang tulog ko nito dito. Kasi ang tahimik eh. Talagang sounds of nature. Kasi ako'y maghahanda muna ng aking tutulugan. Maghahamok lang ako. At bukas ay sasabak tayo sa isang adventure. Aakyat tayo ng bundok. Yung kaninang tinuro ko sa inyo. Maaga tayong aakyat dahil gusto nating makita mismo yung paglabas ng araw na nandun na tayo sa mismong tuktok. Hindi tuktok ha. Tuktok. Tuktok ng bundok o yung pinakataas ng bundok. Alas 7 ng gabi at nakatulog pala ako dito sa mismong hammock. Dumating na sila Sir Mike. Andito na sila at andito na yung motor eh. Niyayaya ako na tumawid dun sa kabila. Ang iniisip ko naman tong dalawang alaga ko, kung iiwanan ko muna sila saglit dito kasi tatawid pa ilog eh. Although yung atas ko nilagay ko dun. Parang sa ganun dun nakatutok sa mismong parting ilog pagtatawid. Yes, Copy. Hindi ko pwedeng iwan kasi itong alaga kong ito eh. Mag-iingay ito dito eh. Okay lang ba? Diyan lang muna kayo saglit? Ha? Diyan lang muna? Diyan lang ako sa kabila. No? Diyan lang. Mamaya papakainin ko na rin naman yung mga yan. At niyayaya kasi ako ni Sir Mike na doon muna sa kabila. Kung makapagkwentuhan lang muna. Tsaka para makapag-dinner din. Tatawid lang ako saglit. At mamaya babalik din naman ako sa tuktok. Pag narinig ko yung mga alaga ko na maingay. Yan. Ay, gandang gabi po. Yes, bro. Ano, tay? Ganda upuan, ah. Malayo yung sa Ilog Kamalig tsaka dito. Oo. Tahimik eh. Pag sa Ilog Kamalig, may mga nagpapatugtog. Oh, ready na ba kayong dalawa? Ha, tatawid tayo ng ilog. At binalikan ko rito at nag-iingay na eh. Kanina tulog lang tong dalawang to eh. Huwag malikot, Jack, ha? At dala ko yung atsara nila Bro Louie para makain namin dun sa mismong tent nila Sir Mike. Buti na lang pala, lagi kong dala tong yung bag na para kay Coffee. Makababa na nga, mamaya madulas pa ako sa bato. Mahirap pa naman pagka nabasa itong dalawang to, siguradong lalamigin to. O Jack, huwag malikot, dumadaos-us ka pa ha. Teka lang. Oh yun, nandito na tayo. Wait lang. Ang bigat mo, Jack. Baba na ikaw, baba. O tara. Dito, Jack, huwag kang umano kung saan. Oh, huy, huwag kang kung saan pumupunta. Jack, lagyan kita ng list, Jack. Ulam for dinner, fried chicken, at atsara. Yan si Jack. Jack? Oo, eto si Coffee.
Ay, ikaw, Kopi, dyan lang ha. Magbababa. Magka-alas 12 na lang hating gabi at ang haba ng kwentuhan namin dun eh. At ano, malamig na. At si Jack eh. Sige bro, palagay na lang dyan. Salamat. Good night. Paano, good night. Bukas ha, Yes, maaga pa tayo. 5. Sige. Thank you. Ano Jack, okay na ha? Oy, kakain na. Pasensya na ngayon ko lang kayo na makain. Sorry na ha. Kain na. Kopi, kain na. Diyan ka, Jack. Dito ka. Nilagay ko to sa kabila kay Kopi. Maaga pa tayo bukas ng umaga. Siguro mag-a-alarm ako ng alas 4 at alas 5 kami lalarga para makit ng bundok eh. So ang gagawin ko dito kay Jack at saka kay Kopi, iiwanan ko muna dun sa asawa at anak ni Kuya Mike para may maiwan, may magbabantay. Pangatlong buko na bigay sa akin ni Konsehal iinumin ko na bago matulog. At itong mga alaga ko, hintayin ko na lang din itong mga matapos kumain. Ang sarap dito. Halos rinig na rinig ko talaga yung agos ng tubig sa ilog kasi ito lang nasa tabi lang Tapos pag may dumadaan lang na eroplano, yun lang yung naririnig dito. Malamig na dito. Tingnan natin kung mamaya ako ay kukuha ng sleeping bag para kumot or magpapalit ako ng jogging pants. Uy, ubos na. Nice one, Jack. May isang piraso pa, Okay na? Kopi. Yung iyo. Mamaya, ubos na yan, ha? Bait Jack, Nilatag ko yung bed ni Jack at saka yung Autas AirPod ni Kopi. Para komportable rin siyempre ang pagtulog nila. Hindi lang ako. Mas maganda kung dalawang Autas AirPod yung dala natin, Tulog na, ha? Good night. Siyempre, dito tayo sa ating hammock. Sigurado ako na malalim ang magiging tulog natin dito. Ngayon lang ulit ako makakakyat ng bundok Na-excite ako. Paano? Good night na. Kita-kits tayo bukas pag-akyat ng bundok. Aywa. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. Oras na. 30. Ay, good morning. Ay. Grabe pala talagang lamig dito. Kaya, nakaano na ako sleeping bag Hi, good morning, Jack. Nagising na tuloy si Jack. Good morning. Uuhaw? Ay, mata mo. Kopi, sarap tulog niyo dyan Tuloy pa kaya kami naaakit ng bundok? At nagpas na ang alas 5. Hindi ko lang din alam. Pinapakiramdaman ko pa kung dadaan na dito sa ilog sila Sir Mike wala pa. Hindi naman tubig? Hindi. Hindi. Okay, sige. Tulog pa. Kung inaantok pa, tulog pa. Lamig ba? Sarap na tulog ko. Ang lalim. Bakit
makikita nyo, unti-unti na lumiliwanag yung ano, kalangitan dito. Eh, mamaya makikita nyo na ulit yung ilog dito. Ang sarap! Lamig ka ba? Ayun na, nandito na si Sir Mike. Magre-ready na rin ako ng aking gamit na dadalhin para makaakyat na ng bundok. Okay. Let's go. Iwanan muna natin si Guapa. Pero naman titingin doon. Hindi ko na sinama yung dalawa kong alaga. At syempre, may hirapan lalo ako na umakyat eh. Ayan na yung araw. Sumisilip na yung araw. Dito ang ating starting point para umakyat sa bundok. Yung kahapon na pinuntahan natin. At sumisikat na rin yung araw. Ang ganda oh. Wala pang kain kami ng almusal pero may baon naman kami. Yun oh, yung saging na binigay kahapon. Nilaga na yan. Yung tubig natin, survive tayo sa tubig. Isang bote. Tingnan natin kung makakano tayo ng hanggang taas. Yung kay bro, bawas na kagad yung tubig eh oh. Ayun, binabasa na rin yung kanya. Sa akin, eto, kailangan makarating to hanggang sa pinakatok-tok ng bundok. Ayun na, yung araw. Lumalabas na yung araw dito. 6:30 na ng umaga. Sarap. Ganda. Pagkarating namin dito kanina, sinaglit lang namin din bumalik din sa mismong tuktok. Alam niyo kung bakit? Medyo nagiging makakalimutan. Nalimutan ko pala yung remote control ng drone. Buti na lang, chinek ko dito pagkababa ko. Kasi kung halimbawa nandun na tayo sa mismong tuktok ng bundok, saka natin nalaman na hindi pala natin dala yung remote ng drone. Patay! Sayang! At suot na natin yung bago nating sandals na Tropic. Isasabak natin to ngayon. Nagpalit na rin ako ng jogging pants kanina. Nung pagbalik para kunin yung remote control. At sinabihan ako ni Sir Mike na baka magkasugat-sugat yun sa meno ko. Siguro matataas yung mga damo doon. At baka yung ating legs at ang ating binti ay magkaroon ng sugat-sugat. All goods. Good morning! Good morning! At tayo magkakape lang muna. Ayo bro! Sarap ng kape. Saktong-sakto yung pagkakape oh. Habang nakikita mo yung araw na nandito na. Kain muna kayo ng breakfast. Saging na saba. Para may laman na yung tiyan natin bago tayo makyat. Ngayon, ko lang napapayag si Tatay Sito na sumama sa aming umakyat. Sabi niya kasi 57 years old na siya. Hindi siya umaakyat dito sa mismong bundok na to. Alam mo kasi yung pagod eh. Oh. Alam ko yung pagod. Alam mo na yung pagod. Mas mararanasan mo lalo ngayon yung pagod. Yun yung pagod na hanap-hanapin mo pagka nakarating ka na sa tuktok. Wawalis ikaw? Ha? Lilinis ikaw? Ha? Hello! Yay! Salamat po sa kape. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Akit muna kami. Sabak na ang ating bagong Tropic. First level. Mababa pa. Nakaya ka pa. Sarap. Oo nga, nalimutan pala natin tungkod, no? Para si Tatay Sito, kaya yun. Kailangan yun. Wala pang isang minuto naglalakad Medyo may tumatalab na kagad Oo nga, matarik, randam ko sa binti Ito na yung part na matarik na yung naakyat.
Although tanaw natin na akala mo ang lapit na, no? Pero ang isa sa nagpapahirap yung tarik niya. Kahit naman saan yung pagpaakyat eh. Inhale. Exhale. Parang pabigat na ng pabigat yung paa ko, Ay si bro. Bro, nasan ka na? Sandali yung camera. Ay, ito yung hinawi nyo na to. Matataas nga, ano? Malapit na. Ano, malapit na magpahinga. Turo. Siguro dati, inakit ni Sir Romeo to. Mga ilang minuto lang eh. Hindi ka pa nakarating dito, tay? Ngayon lang. Napilit ko lang si tatay talaga. Hindi, saka ano to. Minsan lang din naman eh. Exercise, morning exercise ba? Tama nga, no? Magang-maga. Ito yung pinaka-exercise ka agad. Oo nga, ramdam ko nga yung ano eh, talos ng talahib eh. Ay! Konti pa. Aba, mataas-taas na pala tayo. Walang ganang makakapitan pala dito, no? Ay, ito, meron. Ay! Parang gagapang na ako dito, Sobrang tarik na. Ay! Ito na yung part na talagang, buti hawi na, Konti na lang. Malapit na tayo. Uy! Madulas. Ramdam ko yung binti ko, namamanhid. Pero yun, malapit na, Bro, kailangan. Wait lang. Ingat lang dito kasi yung gilid, tingnan yung babaksak, malapit na, konti na lang. Konti pa. Ganda. Galang. Matarik to, Konti pa. Konti na lang. Ito na, Ito na yung puno dito. May parting tok-tok pero meron pa isa doon, Aray ko. Pahinga lang. Grabe yung dadaanan. Ingat, Oo. Isang mali dyan, nyari tayo dyan. Kailangan na natin mag-refuel. Abot yan hanggang tuktok. Ito na, konti na lang, yun na lang yun. Hawi-hawi. Konti pa. Konti pa. Lapit na. Nandiyan to si tatay. Tay, kunwari ka lang atay. Kaya pa pala? Nagulat ka sa sarili mo? Napaupo na si sir eh. 20 meters na lang. Kaya na yan. Boss, sunod ako. Sige, pahinga lang. Wala ka ng refuel Sir, may signal? Wala rin pala signal. Okay lang, diretso na. Baka pagdating dyan sa tuktok, alam mo yung papalapit ka na ng palapit, pero nararamdaman mo na rin yung pagod eh. Taas Grabe. Si Tatay Chito nasa tuktok na ng ng bato Konti na lang. Iba pagka yung tirik na yung araw eh. Mas ramdam mo yung pagod. Yung init eh, naka-jacket pa tayo. Wow! Ito na, sa bato na tayo eh. Tatay nangyari tayo. Niloloko mo lang kami na hindi mo 57 ka ba talaga? Salamat po sa pagsama, Sir Romeo. Dito na kami sa mismong bato. Patag na yung taas na yun. Pero ito yung pinakataas. Pahinga lang kami dito. Grabe, ang ganda ng rito, view. Solid ang view. Si Sir Mick nag-uukit pa kung kailan kami dumating dito. Sarap pagmasdan dito.
Doon tayo sa pinakatuktok para talagang nakakit natin ang Mount Piangonan. Bundok Pianginan. O, tandaan nyo ha, pag napunta kayo dito, ito yung isa sa pwedeng akitin. May gulang na. Oo, si tatay nga. Pa rin. 57 no? Kakayanin pa rin. Ano pa tayo, mas bata pa tayo. Ano? Rock climbing yan, rock climbing. Diretso tayo. Bro, pahinga ka muna kung ano ha. Ilang hakbang na lang to. Ito na, parang bigla akong bumilis ah. Pagka malapit ka talaga sa tuktok, bigla-bigla kang lumalakas eh. Ito na yung tunay na tuktok. Boom! Ah, sarap ng hangin, ang lamig. Yun. We conquered Mount Pianginan! Woo! Alas 7:30 ng umaga at nakita ko dito ay meron ng signal. May signal na bro dito. Kahit pa paano makakapag-data lang muna. Kaya kung kayo ay hindi makatiis na hindi mag-check ng inyong social media, kailangan nyo munang akyatin tong bundok na to para makapag-internet para magkaroon ng signal. Yun yung isang magiging challenge sa inyo pag dito kayo na hindi nyo matiis na mag-disconnect muna sa social media. Di ba? May umakyat dito si Sir. Narinig niya kasi yung drone ko, akala niya yung drone ng mga geodetic. Akala sinusukat yung lupa dito sa bundok. Ay natakot, may dala ka na eh. May dalang ano. Shotgun. At saka pagka nalapitan ka, tatagayin ka na nito. Pero all goods naman kasi pagka umakyat kayo dito at kasama sila Sir Romeo, sasabihan naman nila yung mga nakatira sa baba na mayroong magpapalipad ng drone, ganyan. Parang sa ganun, naabisuhan ba? Para hindi sila nag-aalala. Kasi nga yung mga dating nagpunta rito na mga nanangangkam ng lupa, ayun, di ba? Doon sila takot. Kumbaga, pinoprotektahan nila kung ano yung sa kanila kasi. Pero, pwedeng sumigaw dito. Pwedeng sumigaw. Yan na nga, pag sumigaw ka dyan, Oo. pagtalon dito, walang nananapok dyan. Walang nananapok. Walang nananapok. Dito naman, pag hindi kaya yung sigaw mo, pag bumura mo dyan, Tapusin ang problema. Dyan. talon ka dito. Dyan natatalon. Oo. Wala nang ibang makakaalam. Tapusin ang problema na hindi natatanggal dyan. Diyan. Kaya kung sa ibang lugar na napanood nyo yung nag-viral na sumigaw tapos nagmura sa bundok na sinapak yung mismong sumigaw, dito pababayaan ka. Kahit tumalong ka, hindi ka nila pipigilan. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Oo, sumigaw ka hanggang mapaus ka. Walang problema. Ganon dito. At alas 8 na rin ng umaga at medyo mahapdi na yung sikat ng araw. Bababa na tayo dito sa Mount Pianginan. At makapagana rin muna tayo, tanghalian. Kung hindi dinaanan natin paakyat, hindi yung dadaanan natin pababa. Yung mga bottles dito, kung kayo ay magdadala ng inuming tubig, bawal yung plastic bottle kasi alam mo na, nagiging kalat lang. Siyempre ako, dadalhin ko ito pababa. Kung may natira pang tubig Pagka magdadala kayong tubig, mas maganda kung meron kayong flask or yung tumbler ba. Tsaka para mas stay din yung lamig, di ba? Kasi ako, yung flask na dala ko, malaki, di ba? Nakikita nyo naman pag nagka-camping tayo, ang laki ng dala ko. Kaya ito na lang water bottle ang ginawa kong lagayan ng tubig.
Pero mahirap pagkating. Nasa baba na kami. Survive ang ating tsinelas. Kung ordinaryong tsinelas lang to, pigtal na to. Inaabangan na pala yung drone ko. Hindi ko alam. Inisipat mo na yung drone ko. Buti hindi binaril. Hindi. Puta, bumagsak yung drone ko. Ano nangyari doon? Buti na lang. Air Force down. Air Force down. Mayday, mayday. Salamat. Thank you. Madam, salamat po. Ano Sir Romeo, salamat po. Pagbabalik ko ha, ako pupunta ko dito. Dahil babalik na sa mismo nating sa tuktok at yung dalawa ko pang alaga. Let's go! Basta pagka pupunta rito, much better si Tatay Sito muna yung pagpaalamanan nyo sa Ilog Kamalig. Siya na yung balang magdala sa inyo dito at para kumausap kila Sir Romeo. Kasi hindi naman pwedeng basta lang kayo aakit dito ng papasok lang kayo dito. Oo. Baka mamaya makakita kayo ni Sese, barilin ka kahit, o sunugi kayo sa taas. Oo. Kahit naman saan, di ba? Papasok ka ng bahay, magpapaalam ka. Pupunta ka sa ibang lugar, lalo na sa mga akyatin na bundok, di ba? May mga registration pa yan. O dito magpapaalam at sasamahan naman kayo sa taas. And after nyo makaakyat, makababa, siyempre kahit pa paano magbibigay tayo ng donasyon na makakatulong tayo sa kanila. Hindi yung hindi yung donasyon na para kang nagbigay ng limos ha. Real talk lang ako, sinasabi ko lang. Yung tipong makakatulong, yung ibibigay natin sa kanila. Kasi malaking bagay yun eh. Naubusan kami ng gas! Yan yung mga magaganda. Di ba? Expect the unexpected. Ano, lakad tayo? Ay siya, tara, tayo maglakad. Another exercise. Malamig na naman ang hangin, hindi na naman kainitan eh. Mababait ng mga tao dito. Di ba, walang gasolina. Kukuha sila dun sa motor nila para lagyan ng gasolina yung motor. Meron pala ditong tindahan, no? Panay Rusi, oh. Rusi lang sakalam dito. Bro, bagong flavor ng gin yan ah. Grapes, strawberry. Strawberry? Okay. Sayang ang bawat tulo. Every drops count eh. Oo, every drops count yan. Salamat bro ah. Masakit yung gas. Boom! Bro, salamat ah. Thank you. Oji. Thank you. Okay, I'm home. Dito na ulit tayo kay Guapa. Asan ang mga alaga ko? Yes! How are you? How are you? Namiss niyo ako? Ha? Namiss ako ng alaga kong to. Oh, sige, kakain na. Inom tubig. Oh, sige, nandito ng daddy. Sikasihin na ng daddy. Oh, teka lang. Sorry na kung hindi na isama ha. Next time sasama no. Mga bebe. Sige, yung grabe naman ang laway nyo sa ulong ko. Hello! Ito si Jack. Ito si Kopi. Binantayan nyo sila? Nandito kayo? Diyan kayo nandyan. Wait lang. At ako yung mag-aayos lang din ng gamit. At kakain lang din naman kami muna ng lunch bago tayo lumarga. At ito mga alaga ko Namiss ko yung mga yan eh. Kayo, Apir. Nice. Baka matunaw na rin kasi nandito kong chocolate eh. Sayang naman. Ito na lang naman laman ng cooler kay. Tatapon ko na yung mga natunaw na yelo. Bigyan mo yung ibang kasama ha. Hati-hati na lang kayo ha. Salamat. Sige. Bye. Babait naman ito. Kahit iwanan mo yung gamit mo dito, walang gagalawin yan. Walang mawawala. Kasi ang mga tao dito ay disiplinado, lalo na yung mga katutubo dito. Pero syempre, iba kapag may ibang tao na galing din sa labas, medyo ingat lang ha. Pero sigurado ako, yung mga nandito na katutubo, hindi gagalawin yung mga gamit ninyo. Wala silang pakialam dyan sa mga gamit ninyo. Kung anong itsura nung iniwan ko, ganun din yung itsura nung dadatnan ko ngayon. Wait lang. Magano na ako ng pagkain nyo at inom ng tubig ha. Huwag ka nang mawala! Ngayon! Kita sa aming bahay sa tunay na mundo. Nagpasundo na ako bro. Hindi ko na kaya lumabas eh. Mamaya yan lalanding.
Akala mo naman talaga, akala mo naman. Sa wakas. Time check, 12:46 ng tanghali. At lalarga na din tayo mula dito sa Jiso Adventure Campsite. Yan ang ipapangalan ni Tatay Sito rito. Medyo dito yung medyo mahirap na sa tuktok yung pag-ahon. Pero yung mga susunod na daanan natin, kayang-kaya naman. Ito lang kasi medyo tagilid. Tapos yung ang gitna, baka bumalahaw tayo. Ispatan tayo ni Kuya Mike. O sige Dahan lang, gapang lang bro. Okay, all goods na. Easy pala. Basta meron mong titingin. Kasi mamaya baka bigla tayong mag-tip All goods. Isang napakasarap na tuk-tuk life camping adventure dito sa mismong Planas. Kung saan nandito yung mga katutubo na napakababait. At ang magiging bagong campsite ni Tatay Sito, ang Jiso Adventure Campsite. Sa ngayon ay ilan pa lang yung mga nakakapunta rito. At ngayon na napanood nyo na sa akin, alam nyo na, basta magpapaalam kayo kay Tatay Sito pag nasa Ilog Kamalig kayo at gusto nyong pumunta mismo dito sa Jiso Adventure Campsite. At yun naman pinuntahan nating ilog, yung sa mga katutubo ay yung Bundok Ilog Kulali at yung inakit nating bundok na Mount Pianginan. Pero sabihin ko sa inyo na kailangan nyo munang paalam sa mismong mga katutubo para mag-guide nila kayo at samahan nila kayo doon kung aakyat kayo. At syempre, wag na wag niyo makakalimutang magbigay ng donation. Kumbaga ito pa lang yung umpisa para makilala tong lugar na to at matulungan natin hindi lang sila Tatay Sito pati yung mga katutubo. Munti ka na. Bilis Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Okay lang yung dalawa? Abay, nalaglag pala yung yung box. Kaya pala si Kopi napaano doon, teka lang. Butit di ko pala gaano muna tinalo si Kopi. O dyan lang. Sana'y nag-enjoy kayo sa biyahe natin to, sa adventure natin to, at sa mga ginawa namin. Isang napaka-sarap na adventure ang naranasan natin dito. Palabas na rin kami at tayo ay dadiretso na ng biyahe papunta ng Palawig, Zambales para sa ating gadaluhan na First Timers Camp 2 nila Boy First Time. At makikita na rin naman natin yung mga ibang kaibigan natin at iba pang mabagong makikilala natin. Maraming salamat syempre kay Kuya Mike, kay Tatay Sito sa isang napakagandang experience na to. At sa mga katutubo kila Sir Romeo at saka kay Sir Alan at sa lahat ng mga nakatirang katutubo dito. Maraming salamat sa pagtanggap. Masasabi ko na wala dapat kayong ipangamba kung sakaling pupunta kayo dito. So ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa!